Lahat po tayo, di ba? Yung iba yata, hindi ko marinig eh. Wala yata. Lahat po tayo, mayroong mga krisis sa buhay. Amen. So, kapag may krisis ka, anong gagawin mo? Amen. Para meron kayo nakikita dyan, ha? Nandyan na pala. So, yun. Sabi po ng Panginoon, ah, ang panalangin po ay mahalaga. Amen? Naniniwala ba tayo dyan? Napakahalaga po yung panalangin. At palagi po natin iisipin, pag meron tayong mga krisis sa buhay, kasama natin ang Diyos. Pwede mo sabihin mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Amen. Sabi nga po, palagi po natin kasama ang Diyos. Declare po natin yon. Whenever, sabi nga, where Christ is there, when Christ is there, there is no crisis. Amen. Where Christ is there, there is no crisis. Amen. Pag nandun po daw yung Panginoon na kasama natin, wala yung crisis natin, mawawala po yan. Amen. Dahil nandyan na po yung tulong natin. Kasama natin ang Diyos. Amen. Sabi nga po, di ba, sa salita ng Panginoon, if God is with us, who against us? Wala po, wala po. Kapag po, nandyan po yung Diyos natin, pagkasama po natin, wala po. Wala po makaka-against sa atin. Amen. Even yung crisis na yan, hindi po mananaig yan kasi nandyan ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, mahalaga po na tayo po'y nananalangin. Sabi nga po dun sa title, di ba? Manalangin, manalig, maghintay, magdasal. Amen. Tingnan mo, dalawa yung magdasal. Una hanggang huli. Mahalaga po yan. Mahalaga rin tayo manalig. At mahalaga rin po tayo maghintay. Minsan, madalas po tayo na naiinip po tayo. Sino mainipin dito? Pag sinabi sa'yo, magkita tayo ng alauna. Anong oras darating? Bubukal na ka kanina. Amen? So, minsan, kailangan po natin maghintay. Lalo na kung nagmi-ministeryo tayo. Opo. Tulad po nun, meron invite si Sister Luz nung worship night natin. Talagang, before noon, talagang sinasabihan siya, pinuntahan pa namin sa bahay. Pero kailangan natin maghintay. There's a proper time always. There's a God's time. Minsan minamadali po natin. Pero kailangan palagi po yung God's time, yung will ni Lord ang masunod, hindi po yung will natin. Hallelujah! Amen! So, sabi ko nga po sa John 16:24, ate, ano po sinasabi niyan? Di ba? Magdasal, manalangin tayo palagi. Until now, you have not asked for anything in my name. Sino na po merong panalangin dito? Sino palagi nananalangin? Kasi sabi ni Lord, wala ka pang inihiling. Amen. Pero sabi niya, meron ka man inihiling, nare-receive mo to. Amen. Meron joy para ma-joy yung complete mo. Amen. Sige po, bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po manalangin tayo lahat para po sa kalwaltian ng ating Panginoon sa kanyang salita. Aman Diyos, maraming salamat po sa biyaya na kami po'y pinagtipon-tipon mo para purihin ka, pasalamatan, itaas ang ngalan mo, Panginoon. Salamat po na kami po'y makakapag-aral ng iyong salita ayon po sa iyong kagustuhan. Bigyan niyo po ng malinis at maluwalhating pakikinig ang aking mga kapatid at ito po'y nanamnamin po nila dahil ito po'y salita mo, ito po'y makapangyarihan at ako po'y gamitin mo bilang tagapagsalita mo. Itago niyo po ako, i-cover niyo po ako sa anumang pong binabato ng kalaban na pilit po siyang pumapasok at pilit po siyang
lumalaban pero hindi po siya magwawagi dahil alam po namin kayo po ang dakila, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Siguro minsan nagtatanong po tayo. Tanong niyo po sa akin, Brother Albert, ang dami ko nang tinatanong, ang dami ko nang inihingi sa Panginoon. Ang dami ko nang panalangin. Bakit hanggang ngayon hindi nasasagot or wala pa ako nare-receive? Amen. Yung Panginoon po natin, hindi po yan genie. Alam mo po yung genie? Kapag nag-whisk ka, ganyan po yung genie, di ba? Oh, gaganon nila, lalabas na kaagad. Yung Panginoon po natin, hindi ganyan. Amen? Hindi po yung gusto natin palagi ang nasusunod. Yung pong nasusunod lang po yung kalooban niya, yung nais niya. Tandaan niyo po, yung Panginoon natin is always good. God is good always, all the time. Tandaan niyo po yan. Kaya, yung pong Diyos natin, hindi po yan, hindi yung parang makukuha lang natin yung gusto natin, manalangin tayo, o yung kagustuhan lang natin. Hindi po. Nagdidesisyon at hindi ikaw yung minsan na yung hindi ayaw ng Diyos sumagot. May dahilan po ang Diyos. Amen. Bakit hindi niya binibigay yung panalangin na yon? At yan po yung pag-aaral natin. Yung pag-aaralan po natin sa umaga na to. Minsan po, meron tayong request or meron tayong hinihiling, talagang ayaw ibigay sa atin. Kaya nga po, to be, not to pray. To be, not to pray. But ano pong ibig sabihin? Ayan po, to be, not to pray. If the request is wrong, God said no. Amen. Kapag yung dinadalain mo ay yung request mo. Kapag sinasabi, ay, aliwa yan, aliyes to yan. God say no. Amen. Baka line-request mo, gusto mo na mamatay yung kapitbahay mo. Sasabihin ba sa'yo ng Panginoon? Sasagutin ko pa ng yes? No. He said no. Kasi mali. Mali yung panalangin mo eh. Diba? Or gusto mo nang mag-asawa uli. Lord, matay na sana yung asawa ko. Tama ba yun? It's wrong. That's why sometimes your request, your prayer is wrong. Nakuha niyo po yung point ko? Kaya nga po, hindi bibigay sa ilin, Lord, kung mali yung panalangin mo. Amen? Yung sinasabi mo, kung mali. Meron pa po. Ito po yung sinasabi, yung if the timing is wrong, God say, slow. Amen? Di ba? If the timing is wrong, God say, kung hindi pa yung panahon na ikaw ay mapropromote ng bilang supervisor o higher than the manager o manager, slow ka muna kapatid. Hindi mo alam yung trabaho na yan. Hindi mo pa kaya mag-handle ngayon ng mga tao. Di ba? So, slow ka muna, kailangan mag-aral ka muna, sabi ng Panginoon. Hindi pa yung timing na maging manager ka. So, there is time or there's a process for everything. Kaya kailangan, dahan-dahan ka kasi minsan, o madalas meron po nangyayari. Dahil malakas siya or may kaya, may promote siya, pero alin na po palit ang obra. Amen? Sino na po yung nakaranas na ganyan? Dahil lang malakas siya, na-promote siya, malakas siya sa big boss, promote siya, pero hindi niya alam yung trabaho. Amen? Parang lang po yung sa construction. Madalas po, kahit nag-aral ka na, pero yung experience mo, doon sa trabaho na yun, kahit anong trabaho, hindi ganyan kaayos. Pwede ka lukuhin ng mga
mga trabahador mo. Nakuha niyo po yung point ko? Amen? Kasi hindi mo alam actually yung trabaho. Amen? Alam niyo po, yung pong kaibigan ko at kumpare ko, contractual po siya, at the same time architect siya. Nakita ko po paano siya nagtatrabaho. Anything po, sa electrical, meron po siyang alam, sa pump, sa mga matubo, karpintero. Kaya po pag nagtatrabaho yung mga tao niya, alam niya kung mali. Amen? Ganyan po yung ibig sabihin. Kaya kailangan, kapag yung timing is wrong, hindi po bibigay ng Panginoon yan. Amen? Sabi nga po, isa pa po, ito, if you are wrong, God say grow. Pag mali ka, huwag mong ipilit. Umayos ka muna, ayusin mo muna yung pagkakamali mo. Amen? Sabi nga, there's a process in everything. Amen? Halimbawa po, pag po di ka pa talagang you are not ready, mali po yun. Amen? Kailangan palagi po tama. Amen? So, sabi po, paki-slide ate. Yan. But if the request is right, the timing is right, you are right, God say, Amen. Kapag po yan, mga sinasabi po na yan, your request, timing, you are right, sabi ni Lord, okay, go ka na kapatid. Okay na yan. Diba? Magiging maayos na lahat kasi alam mo na lahat eh. You are on the process na kasaan alam mo na lahat ng dapat mong gawin. Amen. Kaya sasabihin ng Diyos, okay, go. Amen? Ngayon, ang tanong po, ang tanong, bakit? Paano ma-determine kung sabi ng Lord, go ka na? Or, okay, paano mo malalaman na sinasabi sa iyo ni Lord, go na? Meron po tayo. Kailangan yung prayer po natin, maging persevere in prayer. Talagang madubduban po. Amen? Kailangan magkulit po tayo. Kinukulit po natin. Dapat yung pong, we need to unleash God's power, preserve, pray. Huwag kang susuko. Tandaan mo, God is our God. Amen? Naniniwala ba tayo kayang gawin ng ating Panginoon? Kung talagang sinasabi niya na go, gagawin at gagawin po ng ating Panginoon. Kaya nga po, kapag po, kung ang sakali sagot ng Diyos ay no, huwag po natin ipilit. Ito po yung dapat natin gawin. We need to persevere in prayer. Una po, perspective. Pangalawa, meron pong plano ang Diyos. At pangatlo, meron pong promise. Meron pangako ang Diyos. Kaya nga po, pag yan, yung tatlo na yan, magpe-praise na lang po tayo kay God. We always praise God. Give thanks to God. Amen? So, pag-aralan po natin, ano po yung perspective? Sa Luke 5:6, sabi po, Luke 5:6, then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight. Pag midnight, anong oras yun? Ayan, midnight. Friend, lend me the 3 loaves of bread. Kaya sa midnight, halimbawa po, sa atin ngayon, yung panahon natin sa midnight, hindi na masyadong severe na yung natutulog ka na. Minsan, at marami kang mabibila. Meron nga 7-Eleven. Anong oras na yung sasara yung 7-Eleven? Wala yata eh. So, parang maiiya ka na sa kaibigan mo kung na kumatok dahil meron ka naman mabibilan eh. Halimbawa, mangyari po to. Pero, nung panahon po na to, talagang wala ka mabibilan na ng tinapay kasi saka midnight, 12 a.m. or 12 ng hating gabi. Amen. So,
Sabi niya po, Jesus said to them, suppose you have a friend, you go to the midnight and say, friend, lend me 3 loaves of bread. Verse 6, sabi niya po, a friend of mine on a journey has come to me and I have no food to offer him. Kung pumunta po o dumating po yun ng kaibigan niya, kumbaga, kinatok niya po yung kapitbahay na kakilala niya or kaibigan niya rin. Humihiram po siya ng 3 tinapay. Sa tingin niyo po, bibigyan siya. Inistorbo po siya, 12 in the midnight. At para humiram lang po ng tinapay. Amen? Tapos, kasi yung mga room nun, wala namang katulad sa atin ngayon na may individual silang room, yung mga anak niya. Kumbaga, yung bahay nun talagang puro sala, puro room na yun. Doon na sila natutulog. So, sigurado, maistorbo lahat sila. Gigising at gigising po sila kapag merong kumatok sa kanilang bahay. Amen? Pero, dahil po, walang tigil sa pagkukulit ang tao na to, o yung humihiram ng tinapay, ano pong ginawa? Binigyan po siya ng tinapay. Amen. Dahil sa kukulitan. Amen. Ano pong ibig sabihin nito? Tayo po kaya nga, tayo kailangan maging makulit din po sa panalangin. Kailangan kulit-kulitan tayo, Lord. Kung minsan kailangan kulit-kulitan tayo. Kasi po, doon po tayo nahuhubog kung paano po tayo talaga nananalangin. Amen. Kasi kung penalangin na siguro, penalangin mo yan, timano, binyen na yan eh. Puta, kakaliwa mo na yung Lord. Madalas ganun po, di ba? Magandang example po dyan. Binigyan ka, nanalahin ka ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho. Hindi ka na nag-a-attend ng Sunday. Yan ang nag-a-attend ng mga gawain dito sa church. Amen? Amen. So, yung pong trabaho minsan, kahit na hindi ko po kayo, lalo na mga nagpagtrabaho dito o nagbi-business, kasi po, binigay po ni Lord yan, mahalaga po yan. Pero tignan nyo po, yan ba talaga yung gusto ni Lord? Yan ba yung gusto ni Lord para yung trabaho na yan na maapektuhan yung mga gusto mo na, what I mean, na mag-a-attend ka ng church? Yan ba yan talaga? Yan ba yung panalangin mo kay Lord? Amen. You need to. Kaya nga po kailangan, alamin po natin, yan ba talaga yung gusto ng ating Panginoon na trabaho para sa atin? Alam niyo po, madalas magagalit po tayo pag ginising po tayo ng ganun, tapos maghihiram ng tinapay. Amen? Hindi naman po emergency yan, na katulad na, halimbawa, na nabagok po yung ulo ng asawa niya. Pwede. Okay, pero yung hihiram ka ng tinapay ng hating gabi. Amen? Kailangan po, kung tayo po ay maging makulit sa panalangin, kailangan kulitin po natin si Lord. Ang sinasabi nga po, kailangan daw tayo maging childlikeness. Ano ba yung mga childlikeness? Makulit ba yung mga bata? Amen. Yung anak ko po, konti lang hindi makulit. Sobrang kulit. Amen. Ganyan po yung mga bata. So, sabi ni Lord, kailangan maging childlikeness tayo sa panalangin. Amen. Kailangan maging makulit po tayo. Yung makulit na minsan walang iya. Amen. Bakit po nangungulit yung mga bata sa tingin nyo? Lalo na po sa mga magulang nila. Amen. Nangungulit sila kasi
alam nila kung sino yung kinukulit nila. Kilalang kilala nila. Eh ngayon, tanungin ko kayo, kilala nyo ba si God? O, kilala nyo, kilala pala eh. Di mangulit kayo kay God. Kulitin natin si God sa panalangin. Yun po yung gusto ni Lord. Kasi kilala, ngayon, kung hindi natin kilala na hindi niya kayang ibigay ito, na hindi po makapangyarihan ng ating Diyos, say to you, no. Hindi sasabihin sa iyo ni Lord, yes. Amen. Kailangan meron po tayong kakulitan. Like childlikeness. Kung makulit po yun, kung gagawin po natin, minsan, huwag po tayong mahihiya kay Lord. Amen. Alam nyo ba, ibinigay niya ang sarili niyang anak para sa atin, para sa kaligtasan natin. Minsan nakakalimutan po natin. Ang alam lang natin, mahal natin si Lord. Pero, mas mahal po tayo ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. God is so powerful. God is love. Lahat po kayang ibigay, isakripisyo ng Panginoon para po sa atin. Ibinigay niya yung sarili niyang anak para sa kaligtasan natin. Para sa additional life in heaven. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po, magkulit-kulit po tayo sa prayer. Yan po yun sinasabi niya. So verse 7 po, sabi niya, and suppose the one inside answered, don't bother me, the door is already locked. Tingnan niyo po. Sinabi niya po una, ayaw po. And my children are in bed. I can get up and give you anything. Verse 8, tell you, even though he will not get up and give up you the bread because of friendship, yet because of your shameless, yan, diba? Shameless. Yung hindi siya nahihiya. Kasi kilala niya po eh. Kilala niya yung kapitbahay niya. Kilala niya po yung kaibigan niya. Kaya, nagkulit po siya. He will surely get up and give you as much as you need. Ganyan po ang ating Panginoon. Ipagkakaloob niya. Kailangan, kulitan tayo po yung Lord na hindi po tayo naiiyak. Kilala naman natin si Lord, di ba? It's our Father. Tatay po natin siya. Tulad po ng bata, kinukulit po yung mga magulang dahil alam niya. Pero sa iba, hindi naman masyado magkukulit, lalo na pag hindi kilala. Tama? Tama po ba? Pero tayo, mga magulang. Amen. Kukulit. Itang iba't ka po obra, mahal niya po yung, bisan. Lalo na po itang 3, 4 years old, 5. Ganyan po yung mga bata eh. Kahit na puyat ka, pagod ka sa trabaho. Kasi po, yan, naranasan po namin yan. Kasi, Daddy, nasa taas ka na, nakahiga ka na. Gusto niya, Daddy, gusto ko ng milk. Pagtimpla mo ako ng milk. Amen. So, anong gagawin mo? Kasi hindi ka po titigilan yan hanggat hindi mo tinitimplahan ng gatas yan. Di ba? Tama po ba? Amen. Nakaka-relay po ba? Amen. So, ganyan po yung mga bata. Kaya nga po sabi ni Lord, you should be childlikeness, maging kamukha ka ng bata sa pananalangin. Amen. Hindi ka po titigilan. At ikaw ay susunod naman. Pero pag yung nag-utos, yung asawa mo, kaya yung medyo matanda na anak mo, ano sasabihin? Puyat ako eh. Ba't mo ko pag inising? Puyat ko eh. Mapagal ko, di ba? Pero pa yung bata. Kaya nga po, childlikeness. Amen. Ito po, kailangan maging childlikeness po tayo sa ating pananalangin. Amen. Alam niyo po, our God is able. Sino ba naniniwala? Ang ating Panginoon is able. Amen. So Psalms 59:12 sabi niya, I have no need of
bull from your stall or your goats from your pens. Kumbaga, sinasabi niya po dito, lahat ng meron tayong nakikita dito sa kamunduhan ay pag-aari po ng Diyos. At kaya niyang ipagkaloob po sa atin. Kaya nga po, God is able. Amen. Gaya niya pong ibigay kung ano man po yung kailangan po natin. Amen. Tandaan niyo po yan. Tapos po, sabi niya, God is always available. Sa Psalms 121 po yan. Yung pong ating Panginoon, hindi po yan natutulog. 24/7. Tinitingnan po tayo lahat. Amen. Inaalaga, tinitingnan niya yung mga anak niya, yung mga tupa niya. Tandaan niyo po yan. Is always available. Kung manalangin ka man ng hating gabi, maagang maaga, pinapakinggan po tayo ng Panginoon. Kaya ganyan po kahalaga yung prayer. God is alive. Sino po nakaka-alam na si ating Panginoon ay buhay? He's always alive. Di ba? Kung kilala niyo po si Job, di ba? Kinukutya po siya ng mga kaibigan niya. Lakuan mo na yung gino mo. Ay nakamansopan yan. Pero hindi po nagbago yung desisyon niya kasi sinasabi niya po, ang Panginoon ko ay buhay. Pwede ba natin sabihin, ang Panginoon natin na buhay? Amen. He's always alive na pwede po tayong tulungan ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, bakit hindi sumasagot ng Diyos ang iyong prayer o iyong panalangin? Bakit hindi siya sumasagot? Meron sigurong nagiging problema. Or meron po tayong problema pala. Meron tayong kailangan ayusin. Ate, sige, pag-slide. Ayan, bakit hindi sinasagot ng Diyos ang inyong prayer? Minsan, meron po tayong, di ba, sinasabi po sa salita ng Panginoon, yung kasalanan ang nagiging hadlang para hindi tayo marinig ng ating Panginoon. So, kumbaga, mabablakya po itang panalangin tamo kasi atin tamo pong unconfessed sin. Meron tayong mga kasalanan. Minsan, hindi po natin alam, nagkakasala pala tayo. Meron ganyan di ba? Mali pala yung ginawa natin. It's a sin. Hindi po natin. Sabi nga po sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from God. Tingnan mo. Your sin have hidden His face from you, so that you will not hear. Hindi po niya marinig. Kasi doon sa kasalanan. So, anong gagawin po natin? Humingi po tayo ng tawad. Amen. Kung gusto niyo po marinig yung panalangin niyo at matanggap po yung mga dinadalangin natin ng ating Panginoon, kailangan humingi po tayo ng tawad. Amen. Sa ating mga kasalanan. Ito pa po. Number 2, unforgiveness. Sino pa po meron tinatanim dito? Sa puso niya, ayaw niya magpatawad. Amen. Ang sabi po sa Matthew 6:12-15, and forgive us our debts, as you also have forgiven our debtors. Pinatawad po tayo ng Panginoon ng buong buo. Wala ni isa man. Naging malinis po tayo dahil kay Heso Kristo. Yun po yung gusto niya. Kailangan, pag may patawad na ko, patawaran mo na yan. Kaya pagkakasala na. Tapos, iwas-iwasan mo pa. Sa tingin niyo po, patawaran mo pa. Patawaran niya kanita? No. Amen. Patawaran na ka lang. Testuya po ito. Patawaran na ka lang, pero kung kakalimutan, gawa mo ka ako. Hindi po yung buong buo. Meron pa po nakatanim dito na pwede pa pong umusbong. Amen. Kailangan po buong buo. Sabi nga po sa 14, for if you forgive other people when they sin against you, you
Heavenly Father will also forgive you. But, sabi niya po sa 15, but if you do not forgive others their sin, your Father, tingnan niyo po, kapag po hindi po kayo nagpatawad, asahan niyo po ang ating Panginoon. Kahit ano pong pingita natin ng pagkapatawaran sa ating Panginoon. Sorry, say no. Hindi ka patatawarin ng Panginoon. Kasi meron ka po nakatanim dito. Meron ka sakit na loob. Amen? So, yan po. Meron pa po. Number 3 po, marital issue. Meron kayo hindi pagkakaunawahan ng yung asawa o sino man. Husband, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect. Husband. Husband, sino po yung mga husband dito? Treat them with respect. Amen. As the weaker partner and is here with you of gracious gift of life, so that nothing will be hinder your prayer. So, wala pong magiging hadlang kapag po kayo maayos bilang mag-asawa. Amen. Kapag nag-pray ka, hindi na po yan mahadlangan. Amen. Wrong motives. Ayan, number 4, wrong motives. James 4:3. When you ask, you do not receive because you ask with wrong. Amen. Mali po. Mali. Mali yung panalangin mo kasi yung motives mo mali. Minsan gusto mo lang magtrabaho, makakaganda ng trabaho para yumaman ka. Sa tingin niyo po, tama po yung motives mo? Amen. Minsan yung ina-idolize natin, nauna sila kaysa sa Panginoon. Sa tingin mo, ay Lord, i-bless niyo ko para po makakapunta ko po kayo ng bakanyan. Mali. Meron po mga panalangin na hindi po, pag po wrong motives po, ayan po, maliwanag po sa James 4:3. Di ba? Maliwanag po. Kaya nga po, sa Hebrew 4:16 sabi niya po, be confident, sabi niya. Yan. Hindi ko ba na ano? So, sige, buksan po natin sa Hebrew 4:16. Sorry. Hindi ko pala na bigay kay ate. Hebreo 4:16. Ang sinasabi po dito, sabi niya, let us then approach God's throne of grace with confidence. Kailangan meron po tayong confidence kapag po nag-approach po tayo. Kapag tumatawag po tayo sa ating Panginoon, alam natin na siguradong pag ito yung kagustuhan ng Panginoon, ibibigay niya. Di ba? So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ito po yung sinasabi niya. Makakatanggap po tayo ng grace and mercy kung talaga pong ito ay kailangan po natin. Amen? So, tandaan po natin, God is able, God is always available, and God is alive. Number 2 po, pagkatapos po ng perspective, meron tayong plano. Merong plan, di ba? Sabi niya po, for everyone who has received. Sino po yung, kapag po sinasabi po ng Panginoon, kung sino man po ang umihingi, nakakatanggap po. Amen? The one who seek finds. Sino man po humahanap, nakikita. And to one who knocks, the door will be open. Mabubuksan po. Sigurado po yan, pag nagkukulit po tayo na mga katok, bubuksan at bubuksan po yan. Amen? So, kaya nga po, ano ba yung plano? Ano ba yung plano ni Lord sa atin? Sabi niya po sa Jeremiah 29, sige, ayan, 29:11. Ano po yan? Ayan po, ayan po yung plano niya, maliwanag. For I know the plans I have for you, declare
The Lord plans to prosper. Sino po daw? Sino magiging prosper? Amen. And not to harm you. Hindi po tayo sasaktan ng Panginoon, di ba? Plans to give you hope in the future. And ito po yung plano ng Panginoon sa atin. Amen. Meron pong planong napakaganda ang ating Panginoon sa atin. Pero sabi ko nga, kung hindi po tayo nagko-confess ng sin, unforgiveness, or marital issue, or wrong motives, meron pong hadlang para po even the plans ni Lord sa atin, hindi po mangyayari. Kasi hindi po nakirinig yung panalangin natin. Hindi po natin, di ba madalas ko po sinasabi, or si Pastor Ray, palagi ko po naririnig sa kanya na gamitin po natin yung panalangin na yung nanggagaling po sa salita ng Panginoon. Pero kung meron po tayong mga issue ganito, na kasalanan, unforgiveness, or anuman po yung nabagid na apat na yon, hindi po maririnig ng Panginoon ang ating panalangin. Amen? So, yung po Diyos natin, hindi po yan sumasala sa kanyang pangako. Tandaan niyo po yan. Kapag pinangako sa iyo, na sinabi niya to sa iyo, ibibigay at bibigay po ng ating Panginoon. Kaya kailangan po, patuloy po tayo mag-aral ng kanyang salita. Patuloy po tayo magsaliksik ng kanyang salita para po lahat, marami pong promise si Lord. Dahan niyo po yan, maraming pinapromise si Lord. Pero hindi rin po natin nakukuha minsan kasi po hindi po natin alam na eto pala pangako ni Lord sa atin. Na pangako pala, iingatan pala ako ni Lord. Na pangako pala ni Lord na ipagkakaloob niya yung bawat pangangailangan ko. Matthew 6:33. Amen. All my needs, He will supply. Amen. Lahat ng pangailangan natin, ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Kailangan lang po manalangin at mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, dalawa na lang po. Number 3 po, promise. Ano po yung promise ni Lord? Mag-review po tayo ng konti. Ano po yung number 1? Number 2? Amen. Number 3, promise. Luke 11:10. For everyone who has received. Ba? Sino nga po daw? Receive. Yung sino nga po daw yung humahanap, nakakatanggap, at sino naman po kumakatok ay bubuksan. That's a promise of God. Sabi nga po, tuloy po tayo sa 11 and 12. Sige. Which of you, father, if you ask son asks for fish, will give him a snake instead? Or if he asks for egg, will give him a scorpion? Di ba maliwanag po, sabi niya, sino man po daw humihingi ng isda, bibigyan niya ba ng ahas o snake? Mahirap kapangpangan pag-ahas. Snake na lang. So, bibigyan ba siya ng snake? Ikaw, yung mga anak mo, pag humingi siya ng isda, bibigyan mo ba siya ng snake? How much our Father in heaven? Hindi po tayo bibigyan. Kung tama po yung motive natin, tama po yung ito po yung promise ni Lord sa atin, ibibigay niya po. Amen. Ibibigay at ibibigay po ng ating Panginoon. Pero po, kung babalik na rin po natin yan, sabi niya, kung hihingi po ng snake, kung hihingi ka ng snake, tapos bibigyan ka ng isda, hindi po ipagkakalob ni Lord yun. Amen. Kung hihingi ka snake,
Kasi mali po eh. Baka matuklaw ka pa ng snake. Hindi niya po ibibigay yan. Or humingi ka ng scorpion. Kasi mali. Wrong motives or wrong prayer. Sabi niya nga ba. Hindi po ibibigay ng ating Panginoon. God is always amazing for us. Palagi po yan. Kung ano man po hinihingi natin, sigurado po, ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Psalms 34:10 po, ang sabi niya po, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack of no good thing. Hindi po mawawalan kapag po ang ating Panginoon ang palaging hinahanap po natin. Hindi siya mawawalan ng magandang bagay. Tandaan niyo po yan. Amen? Kung hindi binibigay sa iyo ng Diyos, magpasalamat po tayo. Kasi mali po eh. Ibig sabihin, hindi pa po ito yung timing niya or ito po yung magpasalamat din tayo kasi baka meron pong hindi maging maganda po kaya hindi pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Amen? Madalas po ganun. Kapag hindi tayo ready, hindi po ipagkakaloob ng ating Panginoon yung panalangin po natin. Kaya magpasalamat ka pa rin. Amen? Humingi ka ng sasakyan. Amen? Amen? Na-aksidente ka. Na-aksidente ka. So, Lord, dininan mo ko may sasakyan pero may aksidente na ako man. Kasi hindi pa yung kaya nga po, alam po ng Panginoon yan. Amen? Tandaan niyo po yan. Alam lahat ng panalangin natin. Kaya kung meron mang hindi sinasagot, thank you, Lord. Ay may pabi niya. Ay mukupuri ma-aksidente. Amen. Thank you, Lord. But hindi mo pa minigay kasi hindi pa ako marunong mag-drive. Wala pa ako lisensya. Kailangan ready po tayo. Kapag pinapanalangin po natin, we are ready and prepared na tanggapin po natin yung panalangin na yon. Amen? Dahil hindi po makakabuti sa atin kapag binigay gamit yung mga bagay na yon, hindi pa makakabuti sa atin. Alam po ng Panginoon yan. Kaya, give thanks pa rin po. Amen? At number 4 po, at malapit na po ako magtapos dito, sabi niya, for phrase, Luke 11:13, sabi niya po, if you then thought you are evil, know how to give your good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give you the Holy Spirit to those who ask it? Amen. Ano po yung pagkakalob sa atin ng Panginoon? Tingnan mo, evil, alam niya rin ano yung pagkakalob. Pero how much our Father in heaven? Ano po yung pinagkakalob niya po? The Holy Spirit. Binibigyan ka humingi ka ng comfort. Lord, i-comfort mo ako. Ano po binigay ni Lord? Ang kanyang comforter, the Holy Spirit. Amen. God give us the Holy Spirit always to comfort us. Humihinim po tayo ng lakas at dahil po naghihina tayo. Ano po God give you the Holy Spirit para lumakas po tayo. Amen. Pero wag po nating ignore the Holy Spirit. Sabi nga po sa Romans 8:26-27, ano po sinasabi niya? If the same way the Spirit help, ano po, di ba? The Holy Spirit or the Spirit help us in our weakness. Doon po sa kainahan po natin, sino po yung nagpapalakas? Ang Holy Spirit. At ito po, di ba, binigay po sa atin ng ating Panginoon to, na magiging gabay po natin, kasama po natin. But the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Verse 27, and He who searches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes
for God's people in accordance with the will of God. Diba? Maliwanag po. Yung Santong Espiritu, yung gumagabay po sa atin, siya po yung nagbibigay ng kalakasan kapag po tayo nanghihina. Amen. Kaya po sinasabi sa Ephesians 5:18, filled, do not be drunk with wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Mapuno po tayo, filled. Mapuno po tayo ng Santong Espiritu. Amen? Fill the Spirit and praise God. Thanks for everything. Palagi po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. The source, supplier, the Holy Spirit. Yung pong source natin, tandaan po natin, yung pong Santong Espiritu. Siya po palagi ang nagsusupply sa mga needs natin. Amen? So, this our Father. God, tandaan niyo po, God is always listen to us. Nakikinig po ang ating Panginoon sa ating dalangin. Palagi po siya nakikinig. Sabi nga po, 24/7. Kahit anong oras, kahit nasaan ka man, kapag tumawag ka sa Kanya, ibibigay niya. Pero meron po tayong kailangan gawin para po dire-diretso po yung panalangin natin sa Kanya. Amen? Kailangan po, wala po tayong kasalanan, wala po tayong tinatagong kasalanan sa ating Panginoon para po marinig ang bawat dalangin po natin. Amen? So, tandaan niyo po, nakikinig po ang ating Panginoon. If we are praying always, eto po, mag-grow rin po tayo para po tumatawag sa Kanya palagi. Sige po. Hallelujah. Salamat po, O Panginoon, sa aming pinag-aaralan salita sa umaga na to. Thank you for everything, Panginoon. Thank you for the love. We always praising you, honor you, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po tayo tumayo para po sa ating huling hapunan. Hallelujah. Sige po, purihin po natin habang pong binibigay ang tinapay at ang juice or yung copa. Purihin po natin ang Panginoon. Just give all the praises and honor to God. Hallelujah. Into your hands I commit again with all I am for you alone. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I belong in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am.
I'll walk with you wherever you go. Through fears and joys, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. 'Cause Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Sabi niya po sa 1 Corinthians 11:28, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen. So we need to understand po, ito po hindi ritual, ito po pinagkaloob po sa atin ng Panginoon para makilala po natin kung ano po yung kahalagaan ng tinapay bilang po simbolo ng katawan ni Kristo. At yung saro o yung juice na hawak-hawak po natin, ito po'y simbolo ng dugo ni Yesu Kristo. Kaya nga po, sabi niya po, kapag hindi ka unworthy ka sa ating Panginoon, ito'y magiging dahilan kung bakit ka nagkakasakit o ito'y magiging sumpa. Kaya kailangan po, bago po tayo kumain o uminom, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon at tanggapin po natin to bilang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Sige po, habang po tayo nakahawak, humingi po tayo ng kapatawaran at tanggapin po natin bilang simbolo ng ating Panginoon ang tinapay na yan, simbolo ng kanyang katawan at yung pong juice, ito po'y simbolo ng dugo ni Yesu Cristo. Hallelujah. Sige, yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I will worship Keep you. I I will will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to To you. you, you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabi siya'y pinagkanulo ay dumampot siya ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanya pinagpuputol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagpuputol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Sige po, lahat po tayo kumain.
At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na magkahapon at sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alala sa akin. Lahat po tayo uminom. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Love you, Thank you, Lord. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Kanya. Your mercy never fails me. And all my Yes, Lord. days, Thank you, Lord. Thank you, I'll be Jesus. held in your Purihin ka, O Diyos. hand. Maraming From salamat the po, moment Panginoon. that I wake up Thank you for your until glory. I Thank you for your lift honor, my Lord God. head, Thank you for your blood. oh, I Thank will you for the sing body that you of the sacrificed to us, Panginoon. goodness of Yes, God. you are good, Lord. You are so good. You are faithful, Lord. 'Cause all my life you have Yes, been napakabuti mo, Diyos. faithful. Yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Salamat po, In the Diyos. darkest Napakabuti mo, night, Panginoon. you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yes, Lord. Hallelujah. Yeah. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sabi niya po, ulitin ko lang po, sa Luke 11:10 po, sabi niya, sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakakasumpong at ang kumakatok ay binubuksan. Gawin po natin panalangin to sa umaga na to. Kailangan po, umingi po tayo sa ating Panginoon. Sabi niya, lahat po ng umingi, nakakasumpong. Amen. Kumatok po tayo sa Kanya, kung ano man po yung bubuksan po ng yung pinto, mga pinto sa langit, bubuksan po ng ating Panginoon. Sige po, lahat po tayo manalangin. Aman Diyos, maraming salamat po sa umaga na to. Lord, humingi po kami ngayon. Sige, banggitin mo kung ano mo hinihingi mo sa Panginoon. Pera man yan, kalakasan, kagalingan, proteksyon, hingin mo sa Panginoon personally. Tandaan mo, ang ating Panginoon, He is able, He is available, He is alive. Hilingin mo sa Panginoon. Kumatok ka sa Kanya, bubuksan niya langit para sa iyo, kapatid. Lahat po ng nakikita, gusto po natin mangyari para po sa ating buhay. Kayang-kaya po nang ibigay ng ating Panginoon. And Lord, salamat po, Lord. Thank you, Lord, for your love, for your grace and mercy, Panginoon. Salamat po ngayon pala, nare-receive po namin ang bawat dalangin po namin, ang bawat ang hinihiling po natin, marireceive po namin in Jesus' name, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Lord.
You always available. You are able, Lord God. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Your goodness is running Yes, you are good, Lord. You are good. after. Napakabuti mo, Diyos. Wala po kayong katulad. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Your goodness is running out. Yes. It's running out. Salamat po, Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Lord, marami po kaming pagkukulang, pagkakamali, but Lord, you are always good, Lord. Mabuti po kayo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umaga na to, Lord. Alam po namin, na-receive po namin ang bawat kahilingan namin, Lord. Kaya Lord, maraming salamat po, Lord. Ang lahat po na ito'y binabalik po namin sa iyong pangalan, sa iyong anak ni Kristo Jesus at Santong Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa matawis pangalan ni Jesus. Sa lahat magsabi ng Amen! God bless po! God bless. Pag-pray po natin daw si incoming president ng babalik po siya. Pwede ba natin pag-pray? Bago po tayo umuwi. Sige po. Hallelujah. Sige, pag-pray po natin si Kuya Sunday. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa aming kapatid. Gusto pong muling mamuno sa mga kasama niya po nagtatrabaho bilang mga tricycle, namamasada ng tricycle, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, your will be done, Panginoon. Alam niyo po yung puso niya, yung makatulong po siya sa mga kasamahan niya, Lord God. Lord, dalahin po namin siya po at kanyang mga kasama na tumatakbo, kamiyembro niya, kasama niya sa partido, Lord. Bless niyo po sila, Lord. Lord, we pray na sila po'y mahalal bilang mga opisyales ng asosasyon dito po sa Pati, mga Panginoon. Lord, dalahin ko po na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Salamat po. Ngayon pala, dinideklara po namin ang kanyang panalo, Panginoon, bilang presidente muli, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po. Lahat po ng papuri, pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless you.